Tahasang sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na kinakailangan na nilang kontrolin ang buong Gaza. Ano ang dahilan ng Israel at bakit kinakailangan nila itong gawin? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na ng like na walang halong pagdadabog. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 22, 2025 at isang napakabago at napaka-kontrobersyal na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa plano ng Israel sa pamamagitan ng mga pahayag ni Benjamin Netanyahu na kinakailangan na nilang kontrolin ang buong Gaza. Nasabi natin na kontrobersyal dahil marami ang mga tumututol dito. Ayon naman sa ibang mga religious sector, dati na raw na sinasabi ito sa Biblia na ang Gaza ay mapupunta sa Israel. Isa sa mga basihan ng mga religious sectors na naniniwala na ang Gaza ay talagang mapupunta sa Israel ay ang nakasulat sa Book of Zephaniah, chapter 2, verse 4. Ganito ang nakasulat: Gaza will be abandoned and Askelon left in ruins. At midday, Ashdod will be emptied and Ekron uprooted. At sa mga nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Gaza, isa ang talatang itong palaging ginagamit ng mga preachers sa kanilang mga local churches, sapagkat karamihan sa mga religious group ay tinitingnan ang mga kaganapan sa Israel, sapagkat maliwanag naman sa New Testament at sa Old Testament na ang Israel ay isa sa mga palatandaan bago dumating ang Panginoong Hesukristo at ang mga pangyayari dito. At sa mga pangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Gaza, maliban sa napakarami ang nasawi, karamihan mga kaibigan ay ang mga residente ng Gaza. Hindi maikakaila na meron ding mga sundalo ng Israel ang namatay sa gera nito. At dati nang lumulutang ang plano ni Benjamin Netanyahu na ang buong Gaza ay kanilang kokontrolin, pero hindi pa ito gaanong pinag-uusapan noong mga nakaraang buwan. Pero sa buwan na ito, buwan ng Mayo, ito ang mainit na tinatalakay ng mga news agencies sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang simbahan. Bakit? Sapagat tahasang sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na kokontrolin na nito ang buong Gaza, katulad ng ibinalita ng The Times of India. Dito ay sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang Israel will take full control of Gaza. At marahil ay narinig mo na rin mga kaibigan ang isang operation ng Israel na ginagawa sa loob ng Gaza. Ito ay tinatawag na Gideon's Chariot. Naglalayon ito mga kaibigan na ubusin ang lahat ng Hamas na nasa Gaza at sirain lahat ng mga infrastructures na ginagamit ng militanteng grupo. At dahil sa operation na ito, mismong ang IDF na ang nagga-guide sa mga sibilyan na nasa Gaza upang likasin o lisanin ang mga lugar na kung saan magsasagawa ng mga malalaking pag-atake ang puwersa ng IDF. Nag-provide na rin ang IDF na mga evacuation center at nagkalat ang IDF sa loob ng Gaza sa iba't ibang bahagi nito. Nagsagawa ng malalaking airstrike ang Israel. Marami sa mga commanders ng Hamas ang nasawi. Kahit pa nga medyo masyalan ang operasyon ay hindi nagpapapigil ang IDF. Katulad na lang ng pag-atake nila ng isa sa mga hospital na nasa Khan Yunis. Of course marami ang nag-react dito sapagkat hindi nararapat na atakihin ang hospital maging ang paaralan. Pero ang reason ng IDF sa ilalim ng nasabing mga gusali, dito nagtatago ang karamihan sa Hamas. At hindi nga sila nagkamali sapagkat marami sa mga commanders ng Hamas ay nasawi. Natagpuan ito sa mga tunnels sa ilalim ng hospitals at paaralan. Ngayon, sa ulat ng The Times of Israel,
Sinasabi rito mga kaibigan ang reasons kung bakit kinakailangang sakupin na ng Israel ang buong Gaza ayon kay Benjamin Netanyahu upang magkaroon na ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng Gaza. Kinakailangan nila na i-take control ang buong Gaza. At dagdag pa ni Benjamin Netanyahu, ito na rin ang paraan upang ang mga Hudyo ay malayo sa peligro. Kahapon lamang mga kaibigan, May 21, nagsalita si Benjamin Netanyahu at tahasang sinabi nito na ang giyera na nangyayari ngayon sa loob ng Gaza ay magpapatuloy hanggang sa ang Hamas ay madisarmahan na. Ito ang eksaktong pahayag ni Benjamin Netanyahu na ibinalita ng Euronews. Babasahin ko mga kaibigan, ayon sa kanya, I am ready to end the war but with clear conditions that will ensure Israel's security. All the hostages return home. Hamas hands over its weapons and leaves power. Ito ang kanyang sinabi mga kaibigan. Nais nito na lisanin ng Hamas ang Gaza. At sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu mga kaibigan, dito na lumutang ang pangalan ni President Donald Trump. Sinabi ni Netanyahu na kung ang kanyang mga nabanggit ay mangyari na, dito na raw mangyayari ang sinabi at naunang pahayag ni President Donald Trump tungkol sa kanyang plano sa Gaza. Ito yung sinabi ni Trump na kanyang muling itatayo ang Gaza. Gagawin itong isang world-class na lugar. Itatayo ang mga matataas na building at dahil dito mga kaibigan, ang Gaza ay magiging isang tourist destination ng maraming mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. At talagang pinagdiinan ni Netanyahu. Ayon sa kanya, we will implement President Trump's plan. Ayon kay Netanyahu, maganda ang planong ito. At sa pamamagitan nito, ang mga tao sa Gaza ay maninirahan gaya ng gusto nilang tirhan. Pero nilinaw ni Benjamin Netanyahu na open pa rin daw ang gobyerno ng Israel kung makikipag-usap ang Hamas at magkakaroon ng temporary truce. Masama din daw ang loob ni Benjamin Netanyahu ayon sa ulat ng Euronews sapagat ayon sa Israeli intelligence na sa lahat ng 58 na mga hostages na hawak ng Hamas, mga 20 na lamang daw ang posibleng buhay pa. Kaya ayon sa mga eksperto, isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi maibigay-bigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel dahil ine-expect ng Israel at dahil ito rin ang sinasabi ng Hamas na buhay ang mga hostages. Pero ang katotohanan ay wala na ang karamihan dito. Kaya marami ang mga nagsasabi na dahil sa kondisyong ito at hindi maibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel, magpapatuloy talaga ang giyera sa loob ng Gaza hanggang sa ang buong Gaza ay makontrol na ng Israel.